Bakit madalas pag ang topic ko ang usapan na ay tungkol sa pagbabalik na ikasampung bahagi sa Diyos, napakarami nagiging uncomfortable. Maraming umiiwas, maraming nagtatalo tungkol sa bagay na ito. Yung ibang sinasabi, di na ito applicable sa atin sa Old Testament lang ito. Yung iba sinasabi, offering lang sapat na. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito? Ito nga ba ay option lamang o ito ay mismong utos ng Diyos sa bawat isa sa atin? Pag-usapan natin yan ngayon kapatid, ngunit hindi mula sa aking sariling opinion, hindi rin sa tradisyon ng simbahan, kundi mula mismo sa salita ng Diyos, buhay, totoo at makapangyarihan. Tithes means 10% o ikasampung bahagi ng ating kita na ibinabalik sa Diyos. Notice the word ibalik kapatid, hindi magbigay. Ibig sabihin, hindi talaga atin yon. Steward lang tayo kapatid. God is the owner. We are just managers. At kapatid, hindi lang ito nagsimula sa batas ni Moises. Even before the law, mababasa natin sa Genesis chapter 14 verse 18 to 20 na si Abraham ay nagbigay ng ikasampung bahagi kay Melchizedek bilang pagkilala na ang Diyos ang pinagmumula ng tagumpay niya. Sa Biblia, malinaw na ang tithes ay hindi simpleng donation. Ito ay acknowledgement na lahat ng meron tayo ay galing mismo sa Diyos. Kaya nga sabi sa Malakay chapter 3 verse 10, ang sabi dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Hindi ito suggestion kapatid. Hindi rin ito request. It is spoken as instruction from God. Utos mismo na mula sa Diyos. Ngayon, ano naman ang kaibahan ng tithes at offering? Ang tithes ay may specific na value which is 10% kapatid. Ito ay obedience. Ito ay utos ng Diyos sa kanyang bansa, sa atin. Ang offering naman, on the other hand, ay nagbibigay ng bukal sa puso. Ito ay beyond the tithes. Ito ang ekspresyon ng pasasalamat, pagmamahal at pananampalataya. Kaya hindi pwedeng sabihin na offering na lang ang tithes ko. Kapatid, hindi po. Magkaiba sila ng purpose. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Pero ang tithes kapatid ay tungkol sa obedience at faith. Ngayon, may nagtatanong, sa New Testament ba may tithes pa rin? Yes kapatid. Ang Panginoong Hesus mismo nagsabi sa Matthew chapter 23 verse 23 na hindi mali ang pagbibigay ng ikasampung bahagi, pero dapat sabayan ng hustisya, awat, pananampalataya. Hindi niya inalis ang tithes, bagkus itinama niya ang maling puso ng mga nagbibigay. Ang problema ngayon kapatid, maraming Kristiyano ang gustong tumanggap ng pangako ng Diyos pero ayaw sundin ang mga prinsipyo niya. Gusto natin ng blessings pero ayaw naman ng obedience. Pero malinaw kapatid, ang prinsipyo ng Diyos. Obedience comes before blessing. Sa panahon kasi natin ngayon, madaling gumasto sa luho, pagkain, mga online shopping, sa mga material na bagay na nais natin. Pero kapag para sa Diyos na, palagi nagdadalawang isip pa. Kapatid, ang tithes ay hindi naman tungkol sa pera, kundi sa tiwala mo sa Diyos. Tiwala na ang Diyos magpo-provide. Tiwala na siya ang source ng lahat. Yung trabaho na meron ka, yung negosyo na meron ka, yung mga bagay na meron ka, pagpapalat, biyaya na tatanggap mo, kapatid, lahat yan ay galing mismo sa Diyos. Lahat yan ay sa Diyos. Kaya ang tanong ngayon ay hindi kung kaya mo bang magbigay, kundi kung kaya mong magtiwala sa Kanya. Dahil kapatid, hindi kailanman nalugi ang taong sumunod sa Diyos. Kaya nga po, kung itutuloy natin dun sa chapter 3 verse 10 ng Malakay, ang sabi doon, subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya ngayon kapatid, ang hamon ko, simulan mong parangalan ng Diyos sa kung ano ang pinagkatiwala at pinagkaloob niya sa iyo. Unahin mo siya at hayaan mo siya magpatunay ng kanyang katapatan sa buhay mo. Dahil kapag inuna mo ang Diyos kapatid, di kanya kailanman iiwan na kapos. Amen?